Huwag ka nang mag-ilusyon, Fern. You were never a Salazar, and you will never be isa sa amin. Pirmahan mo na ito at lumayas ka sa pamamahay ko bago ko pakalad ka rin ang dangal mo sa harap ng lahat. Ang mga salitang iyon ni Mateo ay tila mga piraso ng bubog na isinaksak sa pandinig ni Fernanda. Nanigas sa ang kanyang katawan habang hawak pa rin ang mabigat na tray ng kare-kare ang paboritong putahe ng kanyang biyanan na si Doña Consuelo. 12 oras siyang nagbabad sa kusina, tinitiis ang init ng kalan at ang hapdi ng mga sugat sa kanyang kamay mula sa paghihiwa ng mga rekado. Para lamang gawing perpekto ang handaan para sa anibersaryo ng kamatayan ng yumaong padre de pamilya ng mga Salazar. Sa paligid ng mahabang lamesang gawa sa naraang mga kamag-anak ni Mateo ay sabay-sabay na tumahimik, ngunit ang kanilang mga mata ay tila mga linta na sumisipsip sa natitirang lakas ni Fern. Ang bango ng niluto niyang pagkain na dati-rati ay simbolo ng kanyang pagkalinga, ay biglang naging amoy ng pagkabulok sa kanyang pang-amoy. Mateo, ano bang sinasabi mo? I've been a loyal wife to you for 10 years. Pabulong na sagot ni Fern na ang kanyang tinig ay nanginginig sa ilalim ng bigat ng kahihiyan. Isang mapanuyang tawa ang pinakawalan ni Mateo bago niya ibinalibag sa gitna ng lamesa ang isang folder. Loyal, don't make me laugh, Fern. Heto ang mga ebidensya ng pakikipagtalik mo sa kung sino-sinong lalaki sa kumpanya. You're a disgrace to our name. At ngayong araw sa harap ng aking pamilya, itinatapos ko na ang pagkakamaling ito. Ramdam ni Fern ang mabilis na pagtibok ng kanyang puso, hindi dahil sa galit kundi dahil sa pamilyar na hapdi na nagsisimulang gumapang sa kanyang dibdib. Ang kanyang sakit sa puso na matagal na niyang itinatago ay tila nagising sa gitna ng unos. Ang bawat tibok ay parang hampas ng martilyo sa kanyang tadyang. Binitawan niya ang tray. Ang mamahaling porselana ay nagkadurog-durog sa sahig. Ang kulay dilaw na sarsa ay kumalat sa kanyang paanan, tila isang mantsa ng kanyang pagkatao na hindi na mabubura. You're pathetic. Pagpapatuloy ni Doña Consuelo habang marahang pinupunasan ang kanyang labi ng mamahaling table napkin. Akala mo ba ay hindi namin alam na ginagamit mo lang ang pera ng anak ko para sa sarili mong luho? You are just a gold digger na nakasuot ng maskara ng isang banal na asawa. Sa sandaling iyon, bumukas ang pintuan ng mansyon at pumasok ang isang babaeng tila isang anghel sa puting kasuotan, si Margot Montenegro. Ang bawat hakbang nito ay puno ng kumpiyansa, ang uri ng kumpiyansa na tanging ang mga taong may hawak ng katotohanan ang mayroon. Lumapit siya kay Mateo at marahang humawak sa braso nito isang kilos na nagpapakita ng pag-aari. Let's go, Mateo. The flight to Boracay won't wait. Hayaan mo na ang basura rito, malambing na sabi ni Margot, bago bumaling kay Fern na may nakakalokong ngiti. Pirmahan mo na ang annulment papers, Fern. Hindi mo bagay ang apelyidong Salazar. It was never yours to begin with. Ang sakit sa dibdib ni Fern ay hindi na lamang hapdi. Ito ay naging isang malupit na kamay na sumasakal sa kanyang hininga. Napahawak siya sa gilid ng lamesa. Ang kanyang mga kuko ay bumaon sa kahoy, habang ang kanyang paningin ay nagsisimulang maglaro sa dilim. Nakita niya ang kanyang sarili sa refleksyon ng bintana, isang babaeng namumutla pawisan at mukhang kawawa. Ngunit sa likod ng mga matang iyon, may isang lihim na tanging siya lang ang nakakaalam. Mateo, please, ang gamot ko. Hirap na hiling ni Fern, ang kanyang boses ay tila isang pabulong na hangin. Ngunit tiningnan lamang siya ni Mateo nang may pandidiri. Walang bakas ng pag-aalala, walang anino ng pag-ibig na ipinangako nito 10 taon na ang nakalilipas. Tinalikuran niya ang kanyang asawa na tila isa lamang itong kalat sa daan. Lot dan ba, vodyong tulad mo, ay nararapat lang na mamatay sa lansangan. You're no longer my responsibility. Huling hirit ni Mateo bago siya tuluyang lumabas ng pinto. Kasama si Margot, iniwan ang isang pamilyang nagbubulungan at isang asawang dahan-dahang bumabagsak sa malamig na sahig. Habang ang kanyang katawan ay tuluyang sumuko at ang kanyang paningin ay nilalamon ng kadiliman, isang huling kaisipan ang bumisita sa kanyang diwa. Ito ba ang kabayaran ng 10 taon kong pananatili sa anino ng iyong mga kasinungalingan? Ang katahimikan ng mansyon ay nabasag lamang ng tunog ng ulan na nagsisimulang pumatak sa labas, tila nakikiramay sa isang pusong tuluyan nang naghiwalay sa libu-libong piraso. Ang bawat paghinga ni Fernanda ay tila paglunok ng mga bubog, isang paalala na buhay pa rin ang pusong pilit nilang pinatay sa loob ng mansyong iyon. Nagising siya sa amoy ng lana at mentol.
Hindi ang mamahaling pabango ni Mateo ang bumati sa kanyang katinuan, kundi ang amoy ng langis ng niyog na madalas gamitin ni Yaya Loring sa kanyang mga nananakit na kasukasuan. Idinilat ni Fern ang kanyang mga mata at bumungad sa kanya ang kisameng gawa sa luma at kupas na plywood malayo sa mga kristal na chandelier ng alabang. Salamat sa Diyos, gising ka na anak, bulong ni Yaya Loring habang hinahaplos ang noo ni Fern. Ang mga mata ng matanda ay mapula at puno ng pag-aalala. Huwag kang malikot, mahina pa ang katawan mo. Dinala kita rito sa bahay ng pamangkin ko sa Cavite. Hindi ko hahayaang saktan ka pa nila. Si Mateo, ang mahinang tanong ni Fern. Ang bawat salita ay tila isang malaking bato na kailangang iangat mula sa kanyang lalamunan. Hindi sumagot si Yaya Loring, sa halip ay iniabot niya ang kanyang lumang cellphone. Huwag mo sanang mamasamain, Fern. Pero kailangan mong makita ito. Ang buong mundo ay pinagtatawanan ka dahil sa kasinungalingan ng lalaking iyon. Nanginig ang mga daliri ni Fern habang tinitingnan ng screen. Isang video sa Facebook ang mabilis nang kumakalat. Doon kitang-kita ang anggulo kung saan mukhang nakikiusap siya kay Mateo habang ito ay marahas na umiiwas. Ang caption ay nakakasuka, "Gold digger wife caught cheating Mateo Salazar, the victim of a manipulative woman." Ang mga komento mula sa The Marites at mga taong hindi naman siya kilala ay tila mga talsik ng asido sa kanyang pagkatao. Sayang, ang ganda, malandi pala. Dapat lang sa kanya yan karma sa pagiging ambisyosa. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa maputlang labi ni Fern. Sa loob ng 10 taon, binuo niya ang kanyang buhay sa paligid ng mga pangangailangan ni Mateo. Pinagtakpan niya ang kawalan nito ng diskarte sa negosyo, tinustusan ang bawat luho nito sa pamamagitan ng kanyang mga sikretong investments, at tinanggap ang bawat pangungutya ng kanyang biyenan para lamang mapanatili ang kapayapaan. Ngunit sa huli, ang lahat ng kanyang sakripisyo ay naging sandata na ginamit laban sa kanya. Inilabas na nila ang lahat, Yaya. Mahinahong sabi ni Fern, ngunit ang kanyang mga mata ay hindi na nagpapakita ng luha. Inisip nila na sa pagtapon sa akin sa kalsada mawawalan ako ng lahat. Hindi nila alam na ang lahat ng mayroon sila ay hiram lamang mula sa akin. Dahan-dahang bumangon si Fern. Sa kabila ng panghihina, inabot niya ang kanyang lumang bag na isinalba ni Yaya Loring mula sa ulan. Mula sa loob nito, inilabas niya ang isang itim na laptop, isang kagamitang tila ordinaryo lang sa paningin ng iba, ngunit ito ang kanyang tunay na trono. Ang marahang pagpindot niya sa mga keys ng keyboard ay lumikha ng isang ritmo ng determination sa loob ng maliit at tahimik na kwarto. Ang asul na liwanag mula sa screen ay tumama sa kanyang mukha, nagpapakita ng isang anyo na malayo sa talunang asawa na iniwan ni Mateo sa gitna ng sarsa ng kare-kare. Pumasok siya sa isang naka-encrypt na portal. Doon lumitaw ang listahan ng mga asset ng kumpanya ni Mateo, ang Salazar and Partners Architecture. Sa bawat click ni Fern, lumalabas ang katotohanan. 75% ng kanilang kapital ay nagmumula sa mga shell companies na pag-aari ni Fernanda de la Vega. Ang mga blueprints na nagpanalo kay Mateo ng mga parangal. Nakasave ang lahat ng original files sa cloud server ni Fern. May petsang mas maaga pa kaysa sa naging invention ni Mateo. Mateo, akala mo ba ay madali akong itatapon? Bulong ni Fern sa hangin habang mabilis na gumagalaw ang kanyang mga daliri. You want to fly to Boracay with her using my money? Sige, lumipad kayo. Pero sisiguraduhin kong wala na kayong babalikang palasyo. Tumingin siya kay Yaya Loring na nakatitig sa kanya ng may pagkamangha. Yaya, magmula sa araw na ito, patay na si Fernanda na asawa ni Mateo. Ang haharapin nila ay si Fernanda de la Vega, ang babaeng nagbigay sa kanila ng lahat, at ang babaeng babawi sa lahat. Biglang tumunog ang laptop ni Fern. Isang alert message ang lumitaw. Isang hindi kilalang IP address ang sumusubok na pumasok sa kanyang system. Hindi ito mula kay Mateo, masyadong bobo ang lalaking iyon para sa ganitong level ng tech. Mabilis na na-trace ni Fern ang source. Ang lokasyon ay nasa Makati, sa isang opisina ng mga Valderrama. Kumunot ang noo ni Fern. Sino si Nacho Valderrama? At bakit ito interesado sa kanyang mga tinatagong accounts sa gitna ng kanyang pagbagsak? Huwag kang lilingon, Fernanda. Ang paglingon ay para lamang sa mga taong wala nang pupuntahan. Isang malalim at malamig na tinig ang bumasag sa katahimikan ng kanyang panalangin. Sa loob ng simbahan ng Quiapo, sa gitna ng amoy ng nasusunog na kandila at sariwang sampagita,
Naramdaman ni Fern ang isang kakaibang presensya sa kanyang tabi. Hindi siya gumalaw, ang kanyang mga kamay ay nananatiling magkadaop, ngunit sa halip na rosaryo ang nararamdaman ng kanyang mga daliri ay ang matigas at malamig na kanto ng isang flash drive na nakatago sa kanyang palad. Narito siya sa bahay ng Diyos para humingi ng kapayapaan habang sa loob ng kanyang bulsa ay daladala niya ang digital na mitsa na susunog sa buong pagkatao ni Mateo. Ang kabalintunaan ng sitwasyon ay tila isang lason na dahan-dahang kumakalat sa kanyang dibdib. Habang ang ibang mga deboto ay nagsusumamo, para sa himala siya ay narito para simulan ang isang sakuna. Sino ka? Pabulong na tanong ni Fern, hindi inaalis ang tingin sa imahe ng itim na Nazareno. Isang kaibigan? Or baka isang kaaway ng iyong mga kaaway? Sagot ng lalaki. Dahan-dahang umupo ang estranghero sa tabi niya. Mula sa gilid ng kanyang paningin, napansin ni Fern ang maayos na gupit ng buhok nito at ang mamahaling tela ng kanyang suot na charcoal gray suit, isang bagay na hindi karaniwang nakikita sa gitna ng siksikan ng Quiapo tuwing Biyernes. I am Nacho Valderrama and I know exactly what you're holding in your hand, Fern. Tila tumigil ang pag-ikot ng mundo para kay Fern. Ang ingay ng mga debotong nagdarasal at ang malayo at paos na tinig ng pari sa altar ay naging isang malabong ugong na lamang. Ang lamig sa loob ng simbahan ay hindi sapat para pigilan ang butil ng pawis na gumulong sa kanyang sentido. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay tila isang babala na hindi na siya ligtas kahit sa loob ng santuaryong ito. How did you find me? Let's just say I've been watching the Salazar family for a long time. Masyadong maingay ang asawa mo, Fern. Mateo is celebrating his victory in Boracay right now, while you are here looking like a ghost. Sabi ni Nacho, ang kanyang boses ay walang halong emosyon, pero ramdam ang bigat ng bawat salita. I can help you. I have the legal power to make sure that whatever you do with that flash drive, hindi ka matatalo sa korte. But in exchange, I want everything you have on the Salazar properties. Lahat ng mga lupang kinuha nila sa ilalim ng mga peking pangalan. Humarap si Fern sa lalaki. Ang mga mata ni Nacho ay tila dalawang madilim na balon, misteryoso at mapanganib. Sa sandaling iyon, hindi malaman ni Fern kung ang lalaking ito ay isang anghel na ipinadala para iligtas siya o isang demonyo na susunod na hihigop sa kanyang natitirang hininga. Bakit ano ang kailangan mo sa kanila? Justice, Fern, just like you, simpleng sagot nito. Inilabas ni Nacho ang kanyang leather wallet para kumuha ng isang business card. Take your time, pero huwag mong patagalin. The faster you move, the less they can react. Tumayo si Nacho at mabilis na naglakad palayo, humahalo sa daluyong ng mga tao sa labas ng simbahan. Ngunit sa kanyang pagmamadali, hindi niya napansin ang isang maliit na bagay na nahulog mula sa kanyang bulsa, isang kupas at tila sunog na litrato. Marahang pinulot ito ni Fern, ang kanyang mga daliri ay nanginginig sa kaba. Ang kanyang hininga ay tila nabilauko sa kanyang lalamunan. Ang litrato ay hindi larawan ng isang pamilya o ng isang mahal sa buhay. Ito ay isang kuha ng isang malaking mansyon na nilalamon ng malalaking apoy, ang lumang mansyon ng mga Salazar sa probinsya, na nabalita ang nasunog 20 taon na ang nakalilipas. At sa likod ng litrato may nakasulat na mga salitang tila isang sumpa. Sa wikang Tagalog, ang utang na dugo ay sa dugo rin babayaran. Nanginginig ang buong katawan ni Fern habang tinititigan ang larawan. Sino ba talaga ang lalaking ito? Isang kakampi na magliligtas sa kanya o isang mas malaking sunog na tatapos sa lahat ng natitira sa kanyang buhay? Isa pang bote ng kristal, please. We are celebrating the death of a parasite. Ang halakhak ni Mateo ay kasing talas ng mga alon na humahampas sa pampang ng Boracay. Sa ilalim ng marangyang puting tolda ng isang 5-star resort, nakaupo siya na tila isang hari, suot ang kanyang designer linen shirt na lalong nagpatingkad sa kanyang kayabangan. Sa tabi niya, si Margot ay nakasandal sa kanyang balikat, marahang iniikot ang baso ng mamahaling alak habang ang sikat ng araw ay nagpapakintab sa kanyang suot na diamanteng hikaw. You're so mean, Mateo, pabebeng wika ni Margot, bagaman ang kanyang mga mata ay nagniningning sa tuwa. Pero totoo naman, without you, Fern is probably begging on the streets now. Isipin mo, 10 taon siyang nakatira sa mansyon yun ng libre tapos mangangaliwa pa. Ang kapal talaga ng mukha. Wag na nating pag-usapan ang basurang iyon, sweetheart. Look at this paradise. This is our future. At sa wakas,
Wala na tayong anino na kailangang tignan. Inabot ni Mateo ang kamay ni Margot at hinalikan ito habang sa kanyang isip ay binibilang na niya ang milyon-milyong pisong. Akala niya ay nasa kanyang kontrol na. Habang nagpapakasasa ang dalawa sa Boracay, sa alabang naman ay tila isang reyna, si Doña Consuelo, na naglalakad sa labas ng kanilang bakuran. Nakita niya si Aling Rosa at ang iba pang mga marites ng subdivision na nagbubulungan sa tapat ng gate. Sa halip na umiwas taas noo siyang lumapit ang kanyang mukha, ay puno ng mapang-aping awtoridad. "Oh Rosa, naghahanap ba kayo ng balita?" Ang tanong ni Doña Consuelo. Ang boses ay malakas at puno ng pangungutya para marinig ng lahat. "Kung hinahanap niyo ang dating asawa ng anak ko, huwag na kayong mag-abala. We have finally cleaned the house of all the dirt. Fernanda is gone and she left with nothing but her shame." Ganyan ang napapala ng mga taong hindi marunong tumanaw ng utang na loob sa pamilyang nag-angat sa kanila mula sa putikan. Pero Donya, balita po namin ay inatake sa puso si Fern bago niyo pinalayas ang tangkang sabat ni Aling Rosa, ngunit pinutol siya agad ng matanda. "Ang mga taong may maitim na budhi ay magaling magdrama," ang sagot ng matanda bago tumalikod ng may kasamang irap. "The Salazars are back to their glory at wala nang makakapigil sa amin." Bumalik si Doña Consuelo sa loob ng kanyang air-conditioned na sala, komportableng naupo sa kanyang paboritong silya, habang hinihintay ang report mula sa kanilang accountant. Ngunit sa Boracay ang katahimikan ni Mateo at Margot ay biglang nabasag. Ang mahaba at paulit-ulit na tunog ng cellphone ni Mateo sa ibabaw ng lamesa ay tila isang babala. Nakita niya ang pangalan ng kanyang Chief Financial Officer. Sinagot niya ito ng may kasamang pagkairita. "What is it, Ben? I told you not to disturb me during my vacation unless the world is ending." "Sir Mateo?" Ang boses sa kabilang linya ay nanginginig at puno ng takot. "Hindi ko po alam kung paano ito nangyari. Kararating lang ng audit report mula sa bangko. Lahat ng accounts ng Salazar and Partners, pati na ang personal account nyo at ni Doña Consuelo, empty sir, simot na simot." Unti-unting nawala ang kulay sa mukha ni Mateo. Ang baso ng alak sa kanyang kamay ay nanginginig hanggang sa malaglag ito sa buhanginan. Hindi niya naramdaman ang pagkabasa ng kanyang sapatos. Ang tanging naririnig niya ay ang mabilis na paghampas ng kanyang sariling dugo sa kanyang mga tenga. "Anong ibig mong sabihin, imposible ka, titingin ko lang kagabi?" Ang pasigaw na tanong ni Mateo na naging sanhi ng paglingon ng ibang mga turista. "Sir, may nag-trigger ng security breach protocol mula sa isang admin account. At bago pa namin matrace ang lahat ng pondo, ay nailipat na sa isang offshore trust account na hindi namin ma-access. At sir, may isa pa po." Ano yung halos pabulong na tanong ni Mateo, ang kanyang puso ay tila isang tambol na nagwawala sa kanyang dibdib. "May mensaheng iniwan sa main server ng kumpanya, sir. Isang picture ng blueprint. At may nakasulat na ang arkitekto ng iyong tagumpay ang siya ring magiging arkitekto ng iyong pagbagsak." Welcome to reality, Mateo. Napatingin si Mateo sa malawak at asul na dagat, pero sa kanyang paningin ang lahat ay nagiging itim. Ang paraisong kinatatayuan niya ay tila naging isang kulungan na gawa sa mainit na buhangin. Tapos na ang oras ng paglalaro, Mateo. Ngayon mararanasan mo ang pakiramdam ng isang taong nawalan ng lupa na tinatapakan. Sa loob ng madilim na kwarto sa Cavite, ang tanging liwanag ay nagmumula sa screen ng laptop ni Fern. Ang bawat pagpindot niya sa keyboard ay tila isang hatol ng kamatayan para sa karangyaan ng mga Salazar. Gamit ang kanyang mga admin access, isa-isa niyang ipinadala ang mga freeze order sa lahat ng joint accounts na nakapangalan sa kanya at kay Mateo. Ang sistema na siya mismo ang nagdisenyo para protektahan ang kanilang yaman ay siya na ngayong naging kulungan, nalulunod sa kanila. Habang hinihintay ang kumpirmasyon ng huling transaksyon, naramdaman ni Fern ang pagod na nanunuot sa kanyang mga buto. Ngunit hindi ito ang oras para sumuko. May isang huling dokumento siyang kailangang makuha, ang orihinal na titulo ng lupang kinatatayuan ng mansyon sa Alabang. Alam niyang nakatago ito sa isang safe deposit box na tanging siya at ang kanyang abogado ang may alam. Kalaunan ng gabing iyon, nagtagpo muli ang landas ni Fern at Nacho sa isang madilim na eskinita, malapit sa Makati CBD. Ang langit ay nagsisimula ng magbanta ng isang malakas na buhos ng ulan. Ang hangin ay malamig at may dalang amoy ng basang semento.
Nagawa mo na ba ang tanong ni Nacho habang papalapit kay Fern? Nakasuot siya ng itim na trench coat na tila bumabalot sa kanyang misteryosong katauhan. Naka-freeze na ang lahat. Sa loob ng 24 na oras, wala silang mailalabas kahit isang sentimo. Sagot ni Fern ang kanyang boses ay matatag ngunit may bakas ng panginginig dahil sa lamig. Biglang bumuhos ang ulan. Ang bawat patak ay lumilikha ng isang symphony ng ingay sa paligid nila. Bago pa man mabasa si Fern, naramdaman niya ang isang mainit na presensya sa kanyang tabi. Inilabas ni Nacho ang isang malaking itim na payong at dahan-dahan itong itinabing kay Fern. Ang lapit ng kanilang mga katawan ay nagdulot ng isang kakaibang kilabot sa balat ni Fern, isang damdamin na matagal na niyang kinalimutan. Huwag kang magpapaulan, Fern. Hindi mo kayang magkasakit ngayon. Marami pa tayong gagawin, bulong ni Nacho. Ang kanyang boses ay malapit sa tenga ni Fern, sapat na para maramdaman niya ang mainit na hininga nito sa gitna ng malamig na gabi. Bakit mo ba ginagawa ito, Nacho? Is it really just for justice? Tiningnan ni Fern ang lalaki sa mga mata. Sa ilalim ng dilaw na ilaw ng poste, ang mga mata ni Nacho ay tila may itinatagong lungkot na kasing lalim ng sa kanya. Sa mundong ito, ang katarungan ay para lamang sa mga taong marunong lumaban. At nakikita ko sa iyo ang isang mandirigma. Ang sagot ni Nacho bago marahang hinawakan ang balikat ni Fern para gabayan ito patungo sa kanyang sasakyan. Ang hawak na iyon, bagaman maikli, ay tila isang pangako ng proteksyon na hindi kailanman naibigay ni Mateo sa kanya. Habang pasakay na si Fern sa kotse ni Nacho, may napansin siyang isang pamilyar na sasakyan na nakaparada sa tapat ng isang mamahaling hotel sa kabilang kalsada. Ito ang itim na SUV ni Margo. Akala ni Fern ay nasa Boracay pa ang dalawa, ngunit bakit narito ang sasakyang iyon? Dahan-dahan silang dumaan malapit sa sasakyan. Sa ilalim ng madilim na parking lot, nakita ni Fern si Margo na lumabas mula sa hotel. Ngunit hindi si Mateo ang kasama nito. Isang lalaki na may edad na mukhang mayaman at may suot na mamahaling relo ang marahang humalik sa pisngi ni Margo bago ito sumakay sa SUV. Ang bawat hibla ng katawan ni Fern ay nanigas. Si Margo, ang babaeng ipinalit ni Mateo sa kanya dahil sa pagkaditapat, ay may sariling laro na nilalaro sa likod ng asawa niya. Look at that, ang malamig na puna ni Nacho habang pinapaandar ang kotse. Tila hindi lang ang pera ni Mateo ang mawawala sa kanya. Pati ang kanyang perpektong kasintahan ay isang malaking kasinungalingan. Isang mapait na tawa ang kumawala sa dibdib ni Fern. Ang irony ng sitwasyon ay tila isang sampal sa mukha ni Mateo na hindi nito inaasahan. Ipagpatuloy natin, Nacho. I want to see his face when he finds out that everything he traded me for is just a pile of ash, ang maring sabi ni Fern. Ngunit bago pa man sila makalayo, biglang tumunog ang tracker sa laptop ni Fern. Isang alarm message ang lumabas. Unauthorized physical access detected at the Alabang Vault. Ang kanyang puso ay tila tumalon sa kanyang lalamunan. Ang vault sa Alabang ang kinaroroon ng huling alas ni Fern. At may nakapasok doon na hindi gumagamit ng digital password. Nacho, kailangang bumalik sa Alabang. Ngayon din, ang bawat hampas ng wiper sa salamin ng kotse ay tila isang metronomong bumibilang sa natitirang oras ng pasensya ni Fernanda. Ang ingay ng ulan na humahampas sa bubong ng sasakyan ni Nacho ay nagbibigay ng karagdagang bigat sa katahimikang namamayani sa loob. Hawak ni Fern ang kanyang laptop nang mahigpit ang kanyang mga kuko ay tila ibinabaon sa case nito. Huminga ka, Fern. Malapit na tayo. Ang mahinahong paalala ni Nacho habang mabilis na binabaybay ang madilim na kalsada patungong Alabang. Napatingin si Fern sa labas sa mga naglalakihang mansyon na nadadaanan nila. Tila bumalik ang kanyang gunita, 10 taon na ang nakalilipas. Naalala niya ang mga gabing nakasubsob siya sa malaking lamesang gawa sa arkitektura sa loob ng kanilang library. Habang si Mateo ay mahimbing na natutulog o nasa labas para makipag-inuman, sa mga kliyente si Fern ang nagpupuyat para tapusin ang mga blueprints na nagdala sa kanila ng kayamanan. Siya ang ghost architect. Ang bawat kurba ng gusali, ang bawat sukat ng pundasyon ng Salazar Tower ay galing sa kanyang utak. Pero sa harap ng media at ng mga parangal, siya ay nananatiling dekorasyon lamang, ang asawang taga-timpla ng kape at taga-ayos ng kurbata ni Mateo. Naalala niya ang isang gabi nang pumasok si Mateo sa library, amoy alak at mayabang na sinunog ang isa sa mga unang sketches ni Fern. Huwag mong masyadong galingan, Fern.
Baka isipin nila, hindi ko kaya ang trabaho ko nang wala ka. Ang sabi nito noon sabay tawa, ang alaala ng hapdi ng apoy na iyon ay tila muling nagliyab sa kanyang dibdib. Nabalik lamang ang diwa ni Maribel hindi ni Fernanda nang marinig niya ang paghinto ng gulong sa harap ng gilid na pintuan ng kanilang mansyon. Dito na tayo, ang emergency alarm ay galing sa secret study room sa ilalim ng hagdan, ang pabulong na sabi ni Fern. Dahan-dahan silang pumasok gamit ang sariling susi ni Fern na hindi pa napapalitan. Ang loob ng mansyon ay madilim at malamig, tila isang malaking puntod ng mga pangarap na naudlot. Ngunit pagdating nila sa tapat ng secret study, nakita ni Fern ang liwanag na lumalabas mula sa siwang ng pinto. Sa loob nakita niya si Doña Consuelo. Ang matanda ay nagkakalkal sa mga cabinet, tila may hinahanap na mahalagang bagay sa gitna ng mga papeles. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig sa galit at desperasyon. Nasaan na yon? Alam kong may itinatagong pera ang babaeng iyon dito. Ang sigaw ni Doña Consuelo sa hangin. Wala kang mahahanap na pera dyan, Mama. Ang malamig na boses ni Fern ang bumasag sa katahimikan ng kwarto. Napatalon sa gulat ang matanda. Ang kanyang mukha ay namutla nang makita si Fern na nakatayo kasama ang isang estrangherong lalaki. Ikaw, anong ginagawa mo rito? Magnanakaw ka talaga. Hindi ako magnanakaw sa sarili kong pamamahay. Ang kwartong ito ang bawat drawing na nakikita mo rito. Ito ang katotohanang matagal niyo nang itinatago. Wika ni Fern habang mabilis na nilalapitan ang kanyang personal na vault. Sa isang mabilis na kombinasyon ng password, bumukas ang pinto nito. Kinuha ni Fern ang isang itim na envelope, ang mga orihinal na rehistro ng kanyang intellectual property. Bawat disenyo ni Mateo ay may katumbas na patent sa ilalim ng pangalan ni Fern na lihim niyang ipinroseso sa loob ng 2 taon. Mula ngayon, ang Salazar and Partners ay wala ng karapatang gamitin ang kahit anong disenyo na galing sa utak ko. This is the end of your facade. Sabi ni Fern, ang boses ay puno ng autoridad na ngayon lang narinig ni Doña Consuelo. Hindi mo magagawa sa amin ito. Mateo will crush you. Ang bulyaw ng matanda ngunit tila nawawalan na siya ng lakas ng mapansin ang business card na iniabot ni Nacho sa kanya. I am Nacho Valderrama, attorney at law. Ang pakilala ni Nacho ng may nakakakilabot ng ngiti. And this is not a social call. Consider this as the first official warning. Habang papalabas sila ng mansyon bitbit ang lahat ng ebidensya ng kanyang pagkatao, narinig ni Fern ang tunog ng busina ng isang sasakyan sa labas ng main gate. Isang opisyal na sasakyan ng korte ang huminto. Isang lalaking nakauniforme ang bumaba at may iniabot na puting sobre sa guard. Para sa Salazar family, ang sabi ng lalaki. Kinuha ni Nacho ang sobre at binasa ito sa ilalim ng poste ng ilaw. Isang mapanganib na ningning ang lumitaw sa kanyang mga mata. Isang subpoena, Fern. Ang mga bangko ay formal nang naghain ng kaso laban kay Mateo dahil sa fraudulent loans na ginamit niya gamit ang mga kumpanyang akala niya ay sa kanya. Pero may mas malaking problema sila. Ano yun? Yang tanong ni Fern. Hindi lang ito tungkol sa pera. May nakapagsampa na rin ng kaso tungkol sa arson, ang pagsunog sa lumang mansyon ng mga Salazar, 20 taon na ang nakalilipas. At ang pangalan mo, Fern, ang nakalagay na main witness. Nanlaki ang mga mata ni Fern. Isang witness, wala siyang alam tungkol sa sunog na iyon. Tumingin siya kay Nacho at sa unang pagkakataon, naramdaman niya ang isang matalim na lamig. Sino ang naglagay ng pangalan niya sa dokumentong iyon? Masyado ka namang matampuhin, Fern. Hindi mo ba alam na ginawa ko lang ang lahat ng yon para subukan ang katapatan mo? Come back home, everything is forgiven. Ang tinig ni Mateo ay parang isang maruming panyo na pinipilit isalpak sa bibig ni Fernanda mabaho, nakakasuka at puno ng mga bakas ng kanyang mga nakaraang kasinungalingan. Nakatayo ang lalaki sa tapat ng maliit na gate ng tinutuluyan ni Fern sa Cavite, suot ang kanyang lukot na kurbata at ang mukhang tila isang basang sisiw na humihingi ng awa. Wala na ang kislap ng Boracay sa kanyang mga mata. Tanging ang dilim ng desperasyon ang natitira. Dahan-dahang lumabas si Fern mula sa lilim ng pintuan. Ang bawat hakbang niya sa sementadong daan ay tila isang pagtapos sa isang kabanata ng kanyang buhay na puno ng kamangmangan. Hawak niya ang kanyang cellphone, ang screen nito ay madilim ngunit aktibo. Patawad, pagkatapos mong sabihin sa harap ng buong angkan niyo na ako ay isang basura. Ang mahinahong tanong ni Fern.
Ang kanyang boses ay hindi nanginginig, hindi tulad ng dati na tila isang kandilang madaling ihipan ng hangin. I was under pressure, Fern, si Mama ang may gusto ng lahat ng iyon. Alam mo naman si Doña Consuelo hindi siya titigil hanggat hindi niya nakukuha ang gusto niya. Ang mabilis na depensa ni Mateo habang humahakbang palapit pilit na inaabot ang kamay ni Fern. At yung tungkol kay Margot, it was just a distraction. Ikaw lang ang mahal ko. I realize now na hindi ko kayang patakbuhin ang kumpanya ang buhay ko nang wala ka. Isang malamig na hangin ang umihip nagdadala ng amoy ng paparating na ulan at ang halimuyak ng mga bulaklak sa paligid. Tiningnan ni Fern ang kamay ni Mateo, ang kamay na 10 taon niyang hinawakan. Nang may katapatan ang kamay na humaplos sa kanyang buhok tuwing gabi, habang bumubulong ng mga pangakong tila mga bula na madaling naglaho. Ngayon ang kamay na iyon ay tila isang banta ng pagkakabilanggo. You never loved me, Mateo. You just loved the convenience I provided. You loved the blueprints I drew for you, the money I invested for you, and the ego I boosted by playing a submissive wife. Wika ni Fern, ang bawat salita ay tila isang matalim na aspile na itinutusok sa konsensya ng lalaki. Don't be like that, Fern. Utang na loob, isipin mo ang pinagsamahan natin. Who will take care of you? You have a heart condition. You need me. Ang boses ni Mateo ay nagsisimula ng maging matinis, isang palatandaan na ang kanyang pasensya ay nauubos na. I have my own medicine now, Mateo. At ang pinaka-epektibong gamot ay ang paglayo sa isang lason na tulad mo, sagot ni Fern. Inilabas niya ang kanyang cellphone at pinindot ang stop record. I hope you enjoyed our little chat. This will be very useful in court, especially the part where you admitted that you can't run the company without me. Ang biglang pagbabago sa mukha ni Mateo ay nakakakilabot. Ang nagmakaawang anyo ay napalitan ng isang mapanganib na ngiti. Ang kanyang mga mata ay nanliit at ang kanyang panga ay nagngit-ngit. I never loved you, Fern. Totoo yun? Ang bulong ni Mateo, ang boses ay sapat na para marinig ni Fern sa gitna ng katahimikan ng gabi. I just needed your brain. At kung akala mo ay mananalo ka sa akin dahil lang sa isang recorder nagkakamali ka, hinding-hindi ko hahayaang makuha mo ang Salazar and Partners. I'll make sure you end up in a place where your heart will finally stop beating. Biglang damba ni Mateo sa gate, ang tunog ng bakal na yumanig ay tila isang babala ng karahasan. Ngunit bago pa man siya makagawa ng anumang hakbang, isang itim na sasakyan ang mabilis na huminto sa likod niya. Bumukas ang pinto at lumabas si Nacho, ang kanyang anyo ay tila isang pader na humaharang sa pagitan ng panganib at kay Fern. Ang oras mo ay tapos na, Salazar, ang malamig na sabi ni Nacho. Tumingin si Mateo kay Nacho tapos kay Fern at muling tumawa ng may kasamang pait. So ito pala ang kapalit ko. Isang abogado na uhaw sa dugo. Sige, magsama kayo, pero tandaan mo ito, Fern. Ang subpina na natanggap ko, hindi lang ako ang babagsak. Kung ako ang susunog sa impyerno, sisiguraduhin kong kasama kitang matutupok. Sumakay si Mateo sa kanyang sasakyan at mabilis na pinaandar ito, nagiiwan ng usok at alikabok sa hangin. Naiwan si Fern na nakahawak sa kanyang dibdib, nararamdaman ang mabilis na tibok ng kanyang puso. Ayos ka lang ba? Ang tanong ni Nacho habang inaalalayan si Fern. Sinabi niya na isasama niya ako sa pagbagsak niya, Pabulong na, sabi ni Fern. Nacho, anong ibig niyang sabihin tungkol sa Sabina? Bakit ako naging witness sa isang krimen na wala akong kinalaman? Tumingin si Nacho sa malayo sa direksyon kung saan dumaan si Mateo. Ang kanyang mukha ay tila isang maskara na hindi mabasa. Dahil sa batas ng tao, Fern, kung minsan ang pagiging tahimik ay itinuturing na pakikipagsabwatan. At ang witness na kailangan nila ay hindi ang Fernanda na biktima, kundi ang Fernanda na 10 taong nagtago ng mga sikreto ni Mateo. Biglang tumunog ang cellphone ni Nacho. Isang mensahe ang dumating na may kasamang litrato. Ipinakita niya ito kay Fern. Ito ay isang litrato ni Margot Montenegro, duguan ng noo at nakaupo sa loob ng isang presinto. Ang caption ng mensahe ay, "The pawn has fallen. Your turn, architect." Kumain ka muna, Fern. Hindi mo mapapanalo ang laban na ito kung ang sarili mong katawan ang unang susuko. Inalalayan ni Nacho si Fern paupo sa isang bakanting upuan sa isang maliit at tahimik na karinderya sa gilid ng kalsada. Ang amoy ng mainit na sinigang at ang mahinang ugong ng isang lumang electric fan ang tanging sumasaliw sa bigat ng kanilang katahimikan. Malayo ito sa kintab ng mga fine dining restaurant sa Makati
na nakasanayan ni Fern, ngunit sa unang pagkakataon sa loob ng mahabang panahon, naramdaman niya ang isang uri ng pagtanggap na hindi humihingi ng anumang kapalit. Bakit Nacho Kikaw? Tanong ni Fern habang nakatitig sa umuusok na sabaw sa kanyang harap. Bakit ka nag-aaksaya ng panahon sa isang babaeng winasak na ng sarili niyang pamilya? Isang babaeng kahit ang sariling puso ay tila ayaw ng tumibok para sa kanya. Tumitig si Nacho sa kanya, ang kanyang mga mata ay lumambot sa ilalim ng madilaw na ilaw ng karinderya. Dahil ang mga taong tulad mo, Fern, ang madalas na hindi nakikita ang sarili nilang halaga hanggat hindi sila nadudurog. My father was like you. He built an empire for the Salazars, only to be thrown away like a piece of trash nang hindi na nila kailangan ng serbisyo niya. Pinalabas nilang siya ang nagnakaw, pinalabas nilang siya ang baliw. I watched him wither away, Fern, at nangako ako, hinding-hindi na muli mangyayari iyon sa harap ko. Naramdaman ni Fern ang isang mainit na luhang gumulong sa kanyang pisngi. Ang sakit na matagal na niyang kinikimkim ay tila nakahanap ng isang daluyan. Hindi ito ang sakit ng pag-ibig na nawala, kundi ang sakit ng pagkilala sa isang kapwa-sugatang kaluluwa. I'm scared, Nacho, pabulong na pag-amin ni Fern. Dahan-dahang inabot ni Nacho ang kamay ni Fern sa ilalim ng plastik na lamesa. Ang kanyang palad ay malaki, magaspang pero puno ng init. Nang magdampi ang kanilang mga balat, tila may isang kuryenteng gumising sa natutulog na damdamin ni Fern. Isang uri ng kilig na hindi nakabase sa mga bulaklak o matatamis na salita, kundi sa pakiramdam na sa wakas may isang taong handang humawak sa kanya habang siya ay nagkakapiraso. Andito ako, Fern. Hindi kita iiwan sa gitna ng laban na ito. Ang mariing pangako ni Nacho habang mas hinigpitan ang hawak sa kanyang kamay. Sandaling tumigil ang mundo para kay Fern. Ang ingay ng mga dumadaang sasakyan sa labas ay naging isang malabong bulong. Sa loob ng maliit na karinderyang iyon, naramdaman niya ang isang proteksyon na higit pa sa anumang pader ng mansyon sa Alabang. Ngunit ang katahimikang iyon ay biglang nabasag ng tumunog ng malakas ang laptop ni Fern sa loob ng kanyang bag. Ang tunog ng notification ay tila isang babala ng paparating na unos. Mabilis na binuksan ni Fern ang screen. Isang email mula sa isang anonymous sender ang lumitaw. Walang subject, tanging isang attachment lang ang laman nito. Pag-click ni Fern, bumulaga sa kanya ang isang litrato ng tinutuluyan niya sa Cavite, ang mismong bintana ng kwarto kung saan siya natutulog. At sa ibaba nito, may nakasulat na mga salitang tila isang hatol sa wikang Tagalog, "Enjoy your dinner, architect." Habang may oras ka pa, dahil ang susunod na blueprint na gagawin mo ay ang sarili mong kabaong. Nabitawan ni Fern ang kanyang kutsara na lumikha ng isang matunog na kalansing sa sahig. Ang kanyang mukha ay nawalan ng kulay at ang kanyang kamay na kanina lang ay hawak ni Nacho ay nagsimulang manginig ng walang kontrol. Fern, anong nangyari? Ang nag-aalalang tanong ni Nacho. They found me, Nacho. Pabulong ni Fern, ang kanyang mga mata ay nananatiling nakapako sa screen. Alam nila kung nasaan ako. Hindi sila titigil hanggat hindi ako nawawala ng tuluyan. Hindi lahat ng anino ay kaaway, Fern, pero hindi rin lahat ng liwanag ay kaligtasan. Ang mga salitang iyon ay tila isang sumpa na paulit-ulit na umaalingaw-ngaw sa isip ni Fernanda habang nakatitig siya sa kisame ng penthouse ni Nacho sa Makati. Inilipat siya rito ng lalaki matapos ang pagbabanta sa Cavite. Sinasabing ito ang pinakaligtas na lugar para sa kanya. Ngunit sa gitna ng karangyaan ng mga dingding na gawa sa salamin at ang malawak na tanawin ng mga ilaw ng lungsod, nakaramdam si Fern ng isang uri ng paninikip ng dibdib na hindi kayang lunasan ng anumang gamot. Dahan-dahang bumangon si Fern. Ang katahimikan sa loob ng unit ay tila isang buhay na nilalang mabigat at nakakasakal. Nakita niya si Nacho sa balkonahe, nakatalikod at may kausap sa telepono. Ang kanyang boses ay pabulong, ngunit ang tono ay puno ng awtoridad na tila hindi para sa isang simpleng abogado. Dinala siya ng kanyang instinct, ang instinct ng isang babaeng nabuhay sa panlilinlang ng 10 taon patungo sa mesa ni Nacho. Isang itim na leather briefcase ang bahagyang nakabukas, tila nag-aanyaya sa kanya na tignan ang katotohanang itinatago nito. Dahan-dahang hinila ni Fern ang latch ng briefcase. Ang tunog ng pagbuka ng bakal ay tila isang malakas na sigaw sa gitna ng gabi. Sa loob, bumulaga sa kanya ang isang folder na may tatak na Project Arson Salazar Group.
Nanginig ang kanyang mga daliri habang binubuklat ang mga pahina. Hindi ito tungkol sa hustisya para sa kanyang puso. Ito ay isang detalyadong plano ng isang hostile takeover. Nakita ni Fern ang kanyang sariling pangalan sa isang kontrata, isang dokumento na tila inihanda na ni Nacho para pirubahan niya sa sandaling makuha nila ang Salazar and Partners. Ang layunin hindi ang ibalik ang yaman kay Fern, kundi ang ilipat ang 75% ng kanyang shares sa ilalim ng isang holding company na pag-aari ni Nacho Valderrama. Anong ginagawa mo, Fern? Ang boses ni Nacho ay tila isang malamig na hampas ng yelo sa kanyang batok. Napatalon si Fern sa gulat ang folder ay nabitawan niya at nagkalat ang mga papel sa sahig. Nakatayo si Nacho sa may pinto ng balkonahe. Kunahe ang liwanag ng buwan sa kanyang likuran ay nagbibigay sa kanya ng isang nakakakilabot na anino. Wala na ang lambot sa kanyang mga mata. Tanging ang matalim na kislap ng isang mga ngaso ang natira. Ginagamit mo lang ako, Nacho, pabulong na sabi ni Fern. Ang kanyang boses ay puno ng pait at panibagong sugat. Hindi mo gustong tulungan ako. Gusto mo lang palitan si Mateo bilang linta na sisipsip sa lahat ng pinaghirapan ko. Dahan-dahang lumapit si Nacho. Ang bawat hakbang niya sa sahig na gawa sa hardwood ay tila isang bilang ng hatol. Hindi niya pinulot ang mga papel. Sa halip tumigil siya sa harap ni Fern, ang kanilang mga mukha ay ilang pulgada na lamang ang layo. Ang mundo ay hindi isang fairy tale, Fern. Walang dumarating na prinsipe para lang iligtas ka ng walang hinihinging kapalit. Ang sabi ni Nacho, ang boses ay mababa at puno ng panganib. Iniligtas kita mula sa ulan, mula sa kamatayan, at mula sa kahihiyan. Sa tingin mo ba ay libre ang lahat ng iyon? Akala ko ay magkakampi tayo. Ang hikbi ni Fern. Ang sakit ng pangalawang pagkakanulo ay mas matindi pa kaysa sa ginawa ni Mateo. Dahil sa pagkakataong ito, binuksan niya ang kanyang puso. Marahang hinawakan ni Nacho ang panga ni Fern, pinipilit itong tumingin sa kanya. Trust is a luxury you can't afford, Fern. Lalo na sa kalagayan mo ngayon. Pinoprotektahan lang kita mula sa iyong sarili. Pirmahan mo ang mga dokumento at sisiguraduhin kong mabubuhay ka ng marangya habang pinapanood nating naghihirap ang mga Salazar. At kung ayaw kon hamon ni Fern ang kanyang alpha na espiritu, ay muling nagliliyab sa gitna ng takot. Then you are on your own, at alam nating dalawa kung ano ang mangyayari sa isang ibon na may bali ang pakpak sa gitna ng mga buwaya, sagot ni Nacho bago binitiwan ang kanyang panga ng may puwersa. Tumalikod si Nacho at naglakad patungo sa bintana, iniwan si Fern na nakatayo sa gitna ng mga nagkalat na papeles ng kanyang sariling pagkawasak. Ang katahimikan ay muling bumalik, ngunit ngayon, ito ay puno ng isang bagong uri ng digmaan. Pumili ka, Fern, huling sabi ni Nacho nang hindi lumilingon. Be my queen or be their victim. Either way, the era of Fernanda the Loyal Wife is over. Hindi ako isang pirasong lupa na maaari mong bakuran at angkinin, Nacho. At mas lalong hindi ako isang kumpanya na maaari mong ipasailalim sa iyong pangalan sa isang pirma lamang. Ang iyong boses ni Fernanda ay matigas kasing tibay ng mga pundasyon ng gusaling kinatatayuan nila, ngunit sa loob ng kanyang dibdib, ang bawat hininga ay tila isang paghila sa isang kadenang may mga tinik. Nakatayo siya sa gitna ng malawak na sala ng penthouse. Ang mga papel na naglalaman ng plano ni Nacho ay nananatiling nagkakalat sa kanyang paanan, isang patunay ng panibagong pagkakanulo. Naningkit ang mga mata ni Nacho. Ang kislap ng lampara ay tumatama sa kanyang mukha, nagbibigay ng matatalim na anino sa kanyang panga. Masyado kang idealista, Fern. Akala mo ba ay makukuha mo ang hustisya sa pamamagitan ng pagiging mabuti? Ang mga Salazar ay mga hayop, at ang tanging paraan para talunin ang hayop ay ang maging mas mabagsik na hayop. Pero ano ang pinagkaiba mo sa kanila kung gagawin mo rin ang ginawa nila? Ang hamon ni Fern, habang humahakbang palapit, hindi inintindi ang panganib na nagmumula sa presensya ng lalaki. Mateo stole my life. You want to steal my future? Pareho lang kayong mga magnanakaw na nakasuot ng mamahaling Amerikana. Isang mapait na buntong hininga ang kumawala kay Nacho. Lumapit siya sa bintanang salamin at tiningnan ang malayo at madilim na langit ng Maynila. Ang kanyang mga balikat na dati ay tila hindi natitibag ay biglang bumagsak ng bahagya. Alam mo ba kung bakit nasunog ang mansyon ng mga Salazar? 20 taon na ang nakalilipas. Ang natanong ni Nacho. Ang kanyang tinig ay naging paus puno ng isang galit na matagal nang ibinaon sa limot.
Ang tatay ko, siya ang arkitekto ng mansyong iyon. Pero nang tumanggi siyang lagdaan ang mga peking audit reports ni Doña Consuelo, sinunog nila ang lahat. Ang aming bahay, ang aming dangal, at ang mismong buhay ng tatay ko na namatay sa loob ng apoy habang pilit na isinasalba ang kanyang mga blueprints. Naramdaman ni Fern ang isang malamig na kilabot na gumapang sa kanyang likuran. Ang puot sa mga mata ni Nacho ay hindi lang pala ambisyon nito, ay isang malalim at madugong sugat mula sa nakaraan. I'm sorry, pabulong ni Fern, ang kanyang galit ay bahagyang napalitan ng awa. Huwag kang humingi ng paumanhin. Lumingon si Nacho, ang kanyang mukha ay tila isang maskara ng yelo. Gusto ko ang Salazar Group dahil iyon ang nararapat para sa pamilya ko. Pero kailangan kita, Fern. Hindi dahil sa shares mo, kundi dahil ikaw lang ang nakakaalam ng bawat pasikot-sikot ng kanilang operasyon. Magtulungan tayo, tutulungan kitang durugin si Mateo at pagkatapos, maaari ka nang umalis. Ibibigay ko sa iyo ang kalayaang gusto mo, pero sa ngayon, kailangan nating manatili sa iisang panig. Sandaling naghari ang katahimikan. Ang tunog ng aircon na humuhuni sa loob ng penthouse ay tila isang babala ng isang marupok na alyansa. Tumingin si Fern sa kamay ni Nacho na nakalahad sa kanyang harap. Alam niyang ito ay isang kasunduan sa demonyo, ngunit sa mundong iniwan siya sa gitna ng ulan, wala na siyang ibang pagpipilian kundi ang lumaban gamit ang apoy. Sige, sabi ni Fern habang tinatanggap ang kamay ni Nacho. Pero huwag mong iisiping kontrolado mo ako. Sa sandaling subukan mong lampasan ang linya, sisiguraduhin kong ikaw ang susunod na matutupok. Bago pa man makasagot si Nacho, ang malaking television sa sala ay biglang bumukas sa isang entertainment news channel. Ang boses ng reporter ay puno ng excitement, tila may isang malaking selebrasyong darating. Isang engrandeng balita ang gumulantang sa buong bansa. Ang sabi ng reporter habang lumalabas sa screen ang larawan ni Mateo at Margot na masayang nagtatawanan. Ang hinahangaang arkitekto na si Mateo Salazar at ang sosyalitang si Margot Montenegro ay formal nang naganunsyo ng kanilang kasal. Isang engrandeng garden wedding ang nakatakdang ganapin sa susunod na linggo sa isang pribadong resort. Ito na nga ba ang wedding of the year? Napako ang tingin ni Fern sa screen. Nakita niya ang singsing sa daliri ni Margot, ang singsing na pag-aari ng pamilya de la Vega na ninakaw ni Mateo mula sa kanyang jewelry box. Ang bawat hibla ng kanyang pagkatao ay nanginginig sa galit. Ang mga Salazar ay nagdiriwang habang siya ay nagtatago sa dilim. Wedding of the year! Ang malamig na sabi ni Nacho habang nakatitig sa mukha ni Mateo sa screen. Hindi nila alam na ang kanilang kasal ang magiging pinakamahal na burol na kanilang mararanasan. Lumingon si Fern kay Nacho, ang kanyang mga mata ay nagniningning sa isang bagong uri ng determinasyon. Gusto nilang magpakasal sa harap ng lahat. Ibibigay natin sa kanila ang gusto nila. I want to be there, Nacho. Gusto kong makita ang mukha ni Mateo kapag nalaman niyang ang asawang itinuring niyang basura ay ang siyang tatapos sa kanyang huwad na kaligayahan. Ang bawat tibok ng puso ni Fern ay tila isang tambol na nagbabadya ng digmaan. Ang kasal na iyon ang magiging huling pagkakataon niya. Ang tanong na lamang ay kung sino ang tunay na mananalo sa gitna ng dalawang lalaking parehong gustong umangkin sa kanyang mundo. Huwag mong tignan ang babaeng nasa salamin bilang biktima, Fern. Tignan mo siya bilang ang huling mukha na makikita nila bago gumuho ang kanilang mundo. Ang boses ni Nacho ay tila isang mitsa na nagliyab sa loob ng malamig na silid ng isang mamahaling butik sa Makati. Nakatayo si Fernanda sa harap ng isang malaking salamin, suot ang isang kulay abo na sutla na dress na hapit sa kanyang katawan, isang kasuotang sumisigaw ng kapangyarihan at autoridad. Wala na ang amoy ng bawang at sibuyas na dati ay tila nakadikit na sa kanyang balat. Wala na ang mga matang laging nakayuko sa takot. Mga babaeng nakaharap sa kanya ngayon ay may matatalim na tingin, ang bawat kurba ng kanyang mukha ay tila inukit mula sa pinakamatigas na marmol. Hinawakan ni Fern ang kanyang leeg kung saan dati ay nakasabit ang isang simpleng krus na bigay ni Mateo. Ngayon pinalitan ito ni Nacho ng isang kwintas na gawa sa itim na perlas, malamig, mabigat at mapanganib. Ang bawat paghinga niya ay tila isang paghahanda sa isang malaking pag-atake. Handa na ang lahat, Fern, bulong ni Nacho habang inaayos ang buhok ng babae. Ang mga imbitasyon ng press at ang pinakahihintay mong sandali. Pero bago tayo lumakad, may dumating na mensahe mula kay Yaya Loring.
Naramdaman ni Fern ang isang kurot sa kanyang puso nang marinig ang pangalan ng matanda. Si Yaya Loring ang tanging taong nanatiling tapat sa kanya, kahit na ang ibig sabihin nito ay ang pasukin ang kuta ng mga kaaway. Palihim na bumalik ang matanda sa mansyon sa Alabang gamit ang dahilan na kukunin ang kanyang mga natitirang gamit upang makuha ang huling piraso ng ebidensya na kailangan ni Fern mula sa vault sa loob ng kwarto ni Mateo. Inabot ni Nacho ang isang manipis na folder na may mga bakas pa ng alikabok. Ang kaluskos na papel habang binubuksan ito ni Fern ay tila isang babala ng isang lihim na hindi dapat nalaman. Sa loob, hindi mga dokumento ng bangko ang bumulaga sa kanya. Ito ay isang medical certificate mula sa isang pribadong klinika sa Taguig na may pangalan ni Margo Montenegro. Ano ito, pabulong na tanong ni Fern habang binabasa ang mga terminong medical. Ang dahilan kung bakit nagmamadaling magpakasal si Mateo. Ang sagot ni Nacho, ang kanyang tinig ay puno ng pangungutya. Lahat tayo ay akala na buntis si Margo, kaya mabilis ang anunsyo ng kasal. Iyon ang ginamit niyang alas para kumbinsihin si Doña Consuelo na tanggapin siya ng buong buo. At ang tanong ni Fern, ang kanyang mga mata ay naniningkit habang binabasa ang huling bahagi ng report. Basahin mo ang resulta, Fern. Margo Montenegro underwent a total hysterectomy 3 years ago dahil sa isang malalang sakit. She can never conceive. Ang pagbubuntis na ipinagmamalaki niya sa mga Salazar ay isang malaking palabas. Isang kasinungalingang kasing huwad ng kanyang pagkatao. Isang malamig na tawa kumawala sa dibdib ni Fern. Ang irony ng sitwasyon ay tila isang matalim na kutsilyong bumabaon sa kanyang isip. Ang pamilyang Salazar na labis na nagpapahalaga sa kanilang dugo at legacy ay kasalukuyang nagdiriwang para sa isang tagapagmana na kailanman ay hindi darating. Si Doña Consuelo na itinuring siyang baog at walang kwenta dahil hindi siya nagkaanak, sa loob ng 10 taon ay yayakapin ang isang babaeng niloloko sila sa harap ng altar. Mateo doesn't know, ang tanong ni Fern. Hindi, at mas lalong hindi alam ni Doña Consuelo. Isipin mo ang mukha ng matanda kapag nalaman niyang ang anghel na ipinalit niya sa iyo ay ang siyang puputol sa kanilang lahi. Sabi ni Nacho nang may nakakakilabot na ningning sa mga mata. Niyakap ni Fern ang folder sa kanyang dibdib. Ang bigat ng katotohanang hawak niya ay tila nagbigay sa kanya ng panibagong lakas. Ang takot na naramdaman niya noong gabing pinalayas siya ay tuluyan ng natunaw, pinalitan ng isang malamig at kalkuladong galit. Ibigay mo sa akin ang maskara ko, Nacho, ang mariing utos ni Fern. Gusto kong pumasok sa kasal na iyon hindi bilang isang biktima, kundi bilang ang katotohanang tatapos sa kanilang lahat. The stage is set, architect, sagot ni Nacho. Habang iniaabot ang isang maliit na itim na clutch bag na naglalaman ng digital detonator ng kanilang huling plano, habang naglalakad si Fern palabas ng butik, ang tunog ng kanyang takong sa makinis na sahig ay tila isang marcha ng kamatayan. Ngunit sa gitna ng kanyang determinasyon, isang kaisipan ang biglang pumasok sa kanyang diwa. Kung alam ni Margo ang tungkol sa kanyang sariling kondisyon, hanggang saan ang kaya niyang gawin para mapanatili ang kanyang lihim. Isang pamilyar na itim na sasakyan ang nakita ni Fern na nakabuntot sa kanila mula sa malayo. Hindi ito sasakyan ni Mateo. Ito ay isang sasakyang madalas niyang makita sa mga dokumento ng kumpanya, ang sasakyan ng Head of Security ng Montenegro Group. Nacho o ang pabulong ni Fern habang papasok sila sa elevator. Hindi lang tayo ang may plano para sa kasal na ito. Ang pagsasara ng pinto ng elevator ay lumikha ng isang mahinang tunog ng bakal, tila isang huling hudyat bago ang malaking pagsabog. Sino nga ba ang tunay na manghuhuli? At sino ang mahuhuli sa bitag na kanilang inihanda? Ituloy ang seremonya. Walang sino mang sisira sa araw na ito. Ang bulyaw na yon ni Doña Consuelo ay umalingaw-ngaw sa gitna ng marangyang hardin ng isang private resort sa Tagaytay. Ang simoy ng malamig na hangin ay may dalang amoy ng libu-libong sariwang puting liryo. Mga bulaklak na sumisimbolo sa kadalisayan, isang kabalintunaang nagpapangiti kay Fernanda habang nakatayo siya sa likod ng malalaking puno ng pinulihim na nagmamasid. Mula sa kanyang kinaroroonan, kitang-kita ni Fern ang bawat detalye ng kasal ng taon. Si Mateo ay nakatayo sa dulo ng altar, suot ang isang puting tuxedo na tila ba isa siyang bayani sa isang pelikula. Ang kanyang mukha ay puno ng kayabangan, ang uri ng ngiti na nagsasabing nakuha na niya ang lahat. Sa kabilang dulo, si Margo ay dahan-dahang naglalakad sa mahabang puting carpet, ang kanyang gown
na gawa sa mamahaling puntas, ay tila isang ulap na bumabalot sa kanyang mga lihim. Ang bawat hakbang ni Margot ay sinasabayan ng marahang tugtog ng mga biolin, isang tunog na para sa pandinig ni Fern ay tila isang martsa ng mga talunan. Tumingin si Fern sa kanyang tabi kung saan si Nacho ay tahimik na nakatayo. Hawak ang isang tablet na nagpapakita ng real-time na galaw ng stock market at ang katayuan ng mga bank accounts ng mga Salazar. Nagsisimula na ang pag-collapse, Fern, bulong ni Nacho. Ang kanyang tinig ay malamig at walang bahid ng awa. Ang huling transaction para sa catering at sa resort na ito declined na. Ang card na ginamit ni Mateo ay wala ng laman. Eksakto sa sandaling malapit na si Margot sa harap ng altar biglang tumigil ang musika. Ang katahimikan ay tila isang mabigat na kumot na bumalot sa lahat ng mga bisitang kabilang sa alta sosyedad ng Maynila. Ang tanging naririnig nila na lamang ay ang mahinang huni ng mga ibon at ang bulong ng hangin sa mga puno. What's happening? Why did the music stop? Ang malakas at iritableng tanong ni Mateo habang ang kanyang mga mata ay naghahanap ng sagot mula sa coordinator. Ngunit sa halip na ang coordinator ang lumabas, isang grupo ng mga lalaking nakabarong at may hawak na mga folder ang naglakad patungo sa altar. Hindi sila mga bisita. Ang kanilang mga mukha ay seryoso, tila mga hatol na naglalakad sa gitna ng karangyaan. Mr. Mateo Salazar, ang tanong ng lalaking nasa unahan. Kami ay mula sa sheriff's office. Dala namin ang isang writ of attachment mula sa korte. Lahat ng assets ng Salazar and Partners, pati na ang personal properties na ginamit mong collateral ay formal nang nasa ilalim ng kustodya ng batas dahil sa mga kaso ng malalaking pagkakautang at fraud. Ang bulungan ng mga bisita ay tila isang malakas na buzzing ng mga bubuyog. Nakita ni Fern ang pagkawala ng kulay sa mukha ni Mateo. Ang kanyang bibig ay bahagyang nakabukas, tila hindi maunawaan ang mga salitang narinig. Anong kalokohan ito? Kasal ko ngayon, lumayas kayo. Ang sigaw ni Doña Consuelo habang mabilis na lumalapit sa mga opisyal. Ang kanyang diamanting kwintas ay kumikislap sa ilalim ng sikat ng araw, isang huling anino ng kanyang yaman na malapit ng bawiin. I'm sorry, madam. Ngunit ang resort na ito ay hindi pa bayad ng buo at ang kumpanyang nagmamay-ari nito ay naghain na rin ng reklamo. Ang sagot ng opisyal ng walang kaba. Sa gitna ng gulo, lumabas si Fern mula sa kanyang pinagtataguan. Ang bawat hakbang niya sa damuhan ay puno ng awtoridad. Ang kulay abo niyang kasuotan ay tila isang matalim na kaibahan sa puting tema ng kasal. Nang makita siya ni Mateo, tila nakakita ito ng isang multo mula sa kanyang madilim na nakaraan. Fernanda, yung pabulong ni Mateo. Happy wedding, Mateo, ang malamig na bati ni Fern. O baka mas bagay na sabihing, happy bankruptcy. Ikaw ang may gawa nito. Ang damba ni Margot, ang kanyang magandang mukha, ay napangit sa galit. You're just a bitter ex-wife. Hindi mo kayang makitang masaya kami. Masaya. Ngumiti si Fern nang may halong pait. Masaya ka ba, Margot, habang niloloko mo ang pamilyang ito tungkol sa batang kailanman ay hindi darating, Doña Consuelo? Alam niyo ba na ang legacy na ipinagmamalaki niyo ay mapuputol na sa altar na ito? Inilabas ni Fern ang folder na naglalaman ng medical report ni Margot at inihagis ito sa paanan ni Doña Consuelo. Ang puting papel ay tila mga pakpak ng ibon na bumagsak sa lupa. Dahan-dahang pinulot ng matanda ang report, ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang binabasa ang katotohanan. Hysterectomy, walang bata. Ang pabulong na tanong ng matanda. Ang kanyang mga mata ay nanlaki habang nakatingin kay Margot, na ngayon ay hindi na makatingin ng diretso. Ang puso ni Doña Consuelo ay tila hindi na nakayanan ang bigat ng sunod-sunod na dagok. Ang kanyang mukha ay naging maputla, ang kanyang hininga ay naging mabilis at mababaw. Napahawak siya sa kanyang dibdib. Ang kanyang diamanting kwintas ay tila naging isang tanikalang sumasakal sa kanya. Mamayang sigaw ni Mateo habang pilit na inaabot ang kanyang ina. Ngunit huli na. Ang pagbagsak ng katawan ni Doña Consuelo sa sementadong sahig ng altar ay lumikha ng isang nakakangilong tunog kasabay ng pagtalsik ng kanyang mamahaling hikaw sa puting carpet. Ang hiyaw ng mga bisita at ang kaguluhan ng mga taong tumatakbo para tumulong ay naging isang malabong ingay na lamang para kay Fern. Nakatayo siya, doon pinapanood ang pagguho ng palasyong gawa sa buhangin na 10 taon niyang tinulungan na itayo at 10 minuto lang na winasak ng katotohanan. Tapos na, Fern,
Ang pabulong ni Nacho sa kanyang likuran. Hindi pa nachos sagot ni Fern habang nakatingin sa nagwawalang si Margot at sa luhang dumadaloy sa mukha ni Mateo. Nagsisimula pa lang silang magbayad. Biglang tumunog ang alarm sa cellphone ni Nacho. Isang bagong notification ang lumitaw mula sa Montenegro Group Security. Fern, kailangang umalis na tayo. Ang mabilis na sabi ni Nacho. Ang mga Montenegro, hindi nila hahayaang mapahiya ang anak nila ng ganito. May paparating na mga tauhan nila. Hindi mo ako pwedeng iwan dito, Mateo. You promised me an empire, not a scandal. Hindi mo alam kung anong kayang gawin ng pamilya ko sa'yo. Ang matinis na sigaw ni Margot ay tila isang matalim na kuko na kumakalmot sa natitirang katinuan ni Mateo. Sa gitna ng nagkakagulong mga bisita at ang nagkakagulong mga medics na pilit isinasaalba si Doña Consuelo ang magandang pangarap ni Mateo, ay tuluyan ng naging isang bangungot. Ang kanyang puting tuxedo ay may mga bahid na ng dumi mula sa pagluhod sa damuhan, isang simbolo ng kanyang marahas na pagbagsak mula sa pedestal ng kanyang kayabangan. Ang hangin sa Tagaytay na dati ay malamig at nakakapresko ay tila naging malapot na lason sa baga ni Fernanda. Nakatayo siya sa malayo, pinagmamasdan ng kaguluhang siya mismo ang nagtanim. Ang kanyang dibdib ay kumikirot hindi dahil sa sakit sa puso, kundi dahil sa bigat ng bawat taon na hinayaan niyang tapakan ang kanyang pagkatao. Sa bawat hiyaw ni Margot at sa bawat hikbi ni Mateo, naramdaman ni Fern ang isang kakaibang uri ng paglaya, ngunit may kasama itong pait na tila apdo sa kanyang lalamunan. Fern, kailangan na nating umalis. Now. Ang mariing bulong ni Nacho habang hinahawakan ang kanyang siko. Naramdaman ni Fern ang panginginig ng sarili niyang mga kamay. Tumingin siya sa kanyang palad, ang mga palad na nagluto-naglinis at nag-alaga sa pamilyang Salazar. Ngayon ay tila may hawak na hindi nakikitang dugo ng kanilang dangal. Ang bawat hakbang niya palayo sa altar ay tila isang pagtakas mula sa isang sunog na siya rin ang nagmitsa. Wait, si Yaya Loring? Ang pabulong na tanong ni Fern, ang kanyang paningin ay naghahanap sa gitna ng mga taong nagtatakbuhan. She's safe. Nauna na siya sa sasakyan. We have to go before the Montenegro security blocks the exits, sagot ni Nacho. Habang naglalakad sila patungo sa parking lot, isang malakas na tunog ng mga sirena ng ambulansya ang pumuno sa himpapawid, tila isang huling hudyat ng kamatayan para sa reputasyon ng mga Salazar. Ngunit bago pa man sila makarating sa sasakyan, hinarang sila ng tatlong lalaking nakabarong, ang mga mukha ay tila mga pader na gawa sa bato, ang mga tauhan ng Montenegro Group. Attorney Valderrama, ang boses ng lalaking nasa gitna, ay malalim at puno ng banta. Hindi pa tapos ang usapan natin. Ang pamilya Montenegro ay hindi marunong magpatawad sa mga taong nagpapahiya sa kanilang dugo. Hinarap sila ni Nacho ng walang bakas ng takot. Ang inyong dugo ay puno ng kasinungalingan. Kung gusto nyo ng gulo, sisiguraduhin kong buong bansa ang makakaalam kung paano nyo nilinis ang mga kaso ng inyong kumpanya. 10 taon na ang nakalilipas. Papiliin nyo ang inyong katahimikan o ang katotohanang susunog sa inyong pangalan. Ang tensyon sa pagitan ng dalawang panig ay tila isang PC na malapit ng maputol. Ngunit sa gitna ng katahimikan, narinig ni Fern ang isang pamilyar at basag na boses mula sa likuran. Fern, Ian, please, lumingon si Fern. Si Mateo, nakatayo ito sa malayo, magulo ang buhok, ang kanyang mga mata ay puno ng luha at desperasyon. Wala na ang arkitektong mayabang. Tanging ang lalaking nambaliwala sa kanyang tanging kakampi ang natitira. Huwag mong gawin ito, si Mama. Kailangan namin ng pondo para sa ospital. I'll do anything. Please don't take everything away. Ang pagsusumamo ni Mateo, ang kanyang boses ay tila isang pabulong na hangin sa gitna ng unos. Tumingin si Fern kay Mateo at sa isang sandali, bumalik ang lahat ng alaala, ang mga gabi ng paghihintay, ang mga pasasalamat na hindi binigkas, at ang pag-ibig na ibinigay niya ng buo ngunit binalik ng pira-piraso. Ang kanyang puso ay kumurot, ngunit ang pader na itinayo niya sa loob ng 2 taon ay nanatiling matatag. You had 10 years to value me, Mateo. You chose to value a lie instead, ang malamig na sagot ni Fern. Ang perang kailangan mo ibigay mo sa mga empleyadong hindi mo binayaran ng tama. Ibigay mo sa katarungan. Tumalikod si Fern at pumasok sa sasakyan ni Nacho. Ang tunog ng pagsara ng pinto ay tila isang huling tuldok sa kanilang relasyon. Habang mabilis na umaandar ang sasakyan palayo sa resort, tinitigan ni Fern ang kanyang sarili sa side mirror.
Ang kanyang mukha ay kalmado ngunit ang kanyang mga mata ay nagsisimulang mangilid ng luha. Nacho, totoo ba ang sinabi mo na protektado ako? Pabulong niyang tanong habang nakatingin sa malawak na tanawin ng Bulkang Taal. Protektado ka, Fern, pero kailangan mong malaman ang isang bagay. Ang seryosong sagot ni Nacho habang mahigpit ang hawak sa manibela. Ang Montenegro Group, hindi lang si Margot ang kinalaman nila sa iyo. Ang lalaking kasama ni Margot sa hotel noong isang gabi, siya ang kasalukuyang Secretary of Finance. At siya ang nag-utos na i-audit ang bawat kumpanya na may kinalaman sa iyo pati na ang mga pondo na akala mo ay ligtas na. Ang bawat hibla ng katawan ni Fern ay nanigas. Ang akala niyang katapusan ng kanyang laban ay simula lamang pala ng isang mas malaking digmaan na hindi lamang pamilya ang nakataya, kundi ang kanyang kalayaan. Sino siya, Nacho? Bakit niya ako kilala? Dahil siya ang lalaking dapat ay pakakasalan ng nanay mo bago siya namatay, Fern. Siya ang taong naniniwalang ikaw ang dahilan kung bakit nawala ang lahat sa kanya. Huwag mong isipin na dahil natalo mo si Mateo, ay tapos na ang laban, Fernanda. Ang maliit na apoy na sinimulan mo ay nakatawag ng pansin ng isang dambuhala na kayang lumamon sa buong pagkatao mo. Ang boses ni Nacho ay tila isang malamig na huni ng hangin sa loob ng isang abandonadong bodega sa labas ng Maynila. Dito sila pansamantalang nagtago matapos ang kaguluhan sa Tagaytay. Ang paligid ay puno ng amoy ng kalawang at lumang semento, isang malupit na paalala na ang karangyaan ni Fern ay unti-unti nang nilalapan ng mga aninong hindi niya nakikita. Ang tanging liwanag ay ang mula sa kanyang laptop na ngayon ay puno ng mga red alerts. Ang kanyang mga offshore accounts ay isa-isang sinusubukan pasukin ng mga government hackers. Ang Secretary of Finance, si Secretary Eduardo Valiente, pabulong na wika ni Fern ang kanyang mga mata, ay naniningkit sa pagod at takot. Sinabi mo na may kinalaman siya sa nanay ko. Bakit ngayon lang, Nacho? Bakit pagkatapos ng 30 taon, humakbang si Nacho patungo sa bintanang may rehas tinitingnan ng dilim ng gabi? Dahil ang nanay mo si Elena ang tanging babaeng naglakas loob na talikuran ang kapangyarihan ni Eduardo para sa isang simpleng buhay. Inisip ni Eduardo na sa pagkawala ng nanay mo, ang lahat ng galit niya ay itutuon niya sa kung anong naiwan nito. At ikaw yun, Fern? Ikaw ang buhay na alaala ng kanyang kabiguan. Naramdaman ni Fern ang isang matalim na kirot sa kanyang dibdib. Ang kanyang sakit sa puso ay tila nagbabadya muli isang babalang, ang kanyang emosyon ay nasa limitasyon na. Ngunit sa halip na sumuko, hinigpitan niya ang hawak sa kanyang mouse. Ang bawat pagpindot niya sa keyboard ay tila isang tibok ng pusong lumalaban. Gagamitin niya ang buong puwersa ng gobyerno para bawiin ang lahat ng sa akin. Sabi ni Fern, ang kanyang tinig ay naging malamig at puno ng determinasyon. Gusto niyang maging pulubi ako, gusto niyang mabulok ako sa kulungan. Sige, pero bago niya magawa yun, ipapakita ko sa kanya kung ano ang kayang gawin ng isang anak na itinapon at minaliit. Anong plano mo? Ang seryosong tanong ni Nacho. Hindi ko na kailangan ng mga lihim na accounts, Nacho. Kung ang katotohanan ang papatay sa akin, siguradong isasama ko silang lahat sa hukay, sagot ni Fern. I set up mo ang lahat. Gusto ko ng isang nationwide livestream. Ibibigay ko sa sambayan ng Pilipino ang pinakamalaking revelasyon na hindi nila makakalimutan. Ipapahiya ko ang mga Salazar at ilalantad ko ang dumi ng mga Montenegro at ni Eduardo Valiente sa harap ng lahat. Sa gitna ng kanilang pagpaplano, isang mahinang kaluskos ang narinig sa labas ng pinto ng bodega. Hindi ito tunog ng hangin. Ito ay tunog ng mga sapatos na maingat na tumatapak sa mga tuyong dahon. Mabilis na pinatay ni Nacho ang ilaw at hinila si Fern sa isang madilim na sulok. Ang katahimikan ay tila isang buhay na nilalang na sumasakal sa kanilang hininga. Ang pinto ay dahan-dahang bumukas, lumilikha ng isang mahabang anino sa sahig na gawa sa semento. Isang lalaki ang pumasok, may hawak na baril, ngunit ang kanyang katawan ay tila nanginginig. Sa ilalim ng liwanag ng buwan, nakilala ni Fern ang anyong iyon. Mateo, ang pabulong na tanong ni Fern puno ng gulat. Fern, kailangan mong tumakas. Ang pause na tinig ni Mateo. Ang kanyang mukha ay puno ng pasa at ang kanyang taksido ay punit-punit na. Pinadala nila ako para patayin ka, pero hindi ko kaya. Fern, patawarin mo ako. Ang pamilya Montenegro, hawak nila si Mama. Kung hindi kita papatayin, hahayaan nilang mamatay si Mama sa ospital. Naramdaman ni Fern ang isang matinding habag
na may halong galit. Ang lalaking 10 taon niyang minahal ay naging isang hamak na utusan ng mga taong sumisira sa kanila. Ibigay mo sa akin ang baril, Mateo. Ang mahinahong utos ni Nacho habang dahan-dahang lumalapit. Ngunit bago pa man makakilos si Mateo, isang pulang laser light ang tumama sa kanyang dibdib. Ang bintanang salamin sa itaas ay biglang mabasag ng walang anumang babala at isang malakas na impact ang nagpatumba kay Mateo sa sahig. Ang kanyang hiyaw ng sakit ay naputol ng isang marahas na pag-ubo ng dugo. Mateo, ang sigaw ni Fern pilit na kumakawala sa hawak ni Nacho. Fern, huwag, may mga snipers, ang bulyaw ni Nacho, habang pilit na pinoprotektahan si Fern sa ilalim ng isang matigas na lamesang bakal. Habang nakahiga si Mateo, sa sahig dahan-dahang nauubos ang kanyang hininga, itinaas niya ang kanyang nanginginig na kamay patungo kay Fern. Ang kanyang mga mata ay puno ng isang huling mensahe na hindi na kayang bigkasin ng kanyang mga labi. Sa labas, ang tunog ng mga helicopter ay nagsisimulang pumuno sa kalangitan at ang mga asul at pulang ilaw ng mga pulis ay nagsisimulang bumalot sa bodega. Patawad, Fern! Ang huling bulong ni Mateo bago tuluyang lumaylay ang kanyang kamay sa malamig na semento. Napatulala si Fern sa wala ng buhay na katawan ng kanyang asawa. Ang huling tali na nag-uugnay sa kanyang nakaraan ay tuluyan ng naputol sa pinakamadugong paraan. Ngunit sa halip na umiyak, naramdaman ni Fern ang isang kakaibang katahimikan, isang katahimikang nagmumula sa gitna ng isang nagngangalit na bagyo. Nacho, ang sabi ni Fern, ang kanyang boses ay tila galing sa ilalim ng lupa. I-on mo ang camera. Ngayon din, wala na akong pakialam kung mamatay ako rito basta't makikita ng buong mundo ang mukha ng mga pumatay sa kanya. Pilipinas, masdan ninyo ang mukha ng katotohanang pilit nilang ibinabaon sa limot. Masdan ninyo ang dumi sa likod ng mga pangalang sinasamba ninyo sa gobyerno at sa mararangyang subdivision. Ang boses ni Fernanda ay hindi nanginginig. Nakaupo siya sa sahig ng madilim na bodega sa tabi ng wala ng buhay na katawan ni Mateo, habang ang asul na liwanag mula sa kanyang laptop ay tumatama sa kanyang mukha na tila isang banal na sinag ng katarungan. Sa harap niya, ang maliit na kamera ay nagsisilbing bintana para sa milyon-milyong Pilipinong kasalukuyang nakatutok sa kanyang bawat salita. Ang live stream ay mabilis na kumalat, tila isang apoy na sumisiklab sa tuyong damo na abot ang bawat sulok ng bansa mula sa mga dampa ng mahihirap hanggang sa mga opisina sa Makati. Sa labas, ang dagundong ng mga helicopter at ang nakakasilaw na mga ilaw ng pulis ay patuloy na bumabalot sa bodega. Ang bawat yapak ng mga sapatos ng mga sundalong papalapit sa pintuan ay tila isang tibok ng oras na malapit ng maubos. Ngunit sa loob ng kanyang dibdib, ang dating takot ni Fern ay napalitan na ng isang malamig at matalim na kapayapaan. Ang lalaking ito, si Mateo Salazar, ay ginamit dinungisan at sa huli ay pinatay ng mga taong nangako sa kanya ng kapangyarihan. Pagpapatuloy ni Fern habang ipinapakita sa screen ang mga dokumentong nagpapatunay ng ugnayan ni Secretary Eduardo Valiente at ng pamilya Montenegro sa mga iligal na operasyon ng kumpanya. Narito ang mga ebidensya ng malawakang tax evasion, bribery at ang pagmamanipula sa pondo ng bayan. At narito rin ang katotohanan tungkol sa aking ina, si Elena de la Vega, ang babaeng winasak ni Eduardo dahil lamang sa pagpili nito sa pag-ibig kaysa sa kanyang sakim na kapangyarihan. Nakita ni Fern sa gilid ng kanyang screen ang pagdagsa ng mga komento. Ang hustisya para kay Fern at Down with Valiente ay naging isang malakas na hiyaw sa digital na mundo. Ang mga marites na dati ay kumukutya sa kanya ay ngayon ang siyang nagpapakalat ng kanyang mensahe. Ginagamit ang kanilang boses para sa isang layuning hindi nila inaasahan. Nacho, ang huling protocol, ang pabulong na utos ni Fern nang hindi tumitingin sa lalaking nakatayo sa tabi niya, handang humarang sa anumang bala. Sa isang mabilis na pagkilos ng kanyang mga daliri, inilunsad ni Fern ang Project Omega. Sa harap ng buong mundo, ang 300 milyong yen na dapat ay mapupunta sa mga bulsa ni Valiente at ng mga Montenegro ay dahan-dahang nailipat sa isang hindi matitinag na National Charity Trust Fund para sa mga biktima ng pang-aabuso. Sa isang iglap, ang kayamanang pinagpatayan ng mga Salazar at Montenegro ay naging isang pamanang hindi na nila muling mahahawakan. Wala na kayong makukuha sa akin. Wala na kayong matitira kundi ang inyong kahihiyan, wika ni Fern habang matapang na nakatingin sa camera.
Tila ba tinititigan niya ang mismong mga mata ni Eduardo Valiente sa kabilang panig ng screen. Biglang nayanig ang buong bodega. Ang malaking pintuang bakal ay marahas na nabasag, lumilikha ng isang nakakangilong tunog ng pagkayod ng bakal sa semento. Ang usok at ang liwanag mula sa mga flashlight ng mga pulis ay pumasok sa silid. Ibagsak ang mga sandata, sumuko na kayo, ang bulyaw ng isang opisyal. Tumayo si Fernanda ng dahan-dahan. Ang kanyang kulay abo na sutla ay may mga bahid na ng dugo ni Mateo, ngunit ang kanyang tindig ay tila isang reynang hindi matitinag sa gitna ng digmaan. Itinaas niya ang kanyang mga kamay hindi sa pagsuko, kundi sa pagtanggap sa bagong yugto ng kanyang buhay. Ang camera ay nananatiling bukas, kinukunan ang bawat sandali ng kanyang pagharap sa batas. Fern, kailangan nating tumakbo sa likod, ang sigaw ni Nacho habang pilit siyang hinahatak. Ngunit bago pa sila makakilos, isang pamilyar na anyo ang lumitaw mula sa hanay ng mga pulis. Si Secretary Eduardo Valiente, suot ang kanyang barong na tila walang bahid ng dumi, ngunit ang kanyang mukha ay puno ng isang galit na hindi na kayang itago ng anumang diplomatikong maskara. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik habang nakatingin sa laptop ni Fern na patuloy pa ring nag-uulat sa sambayanan. Akala mo ba ay nanalo ka na, anak ni Elena? Ang pabulong na tanong ni Eduardo. Ang boses ay puno ng nakamamatay na pait. Sisiguraduhin kong hindi ka na makakaalis ng buhay sa lugar na ito. Sa isang mabilis na pagkilos, kinuha ni Eduardo ang baril mula sa holster ng isang pulis sa kanyang tabi at itinutok ito ng diretso sa noo ni Fern. Ang katahimikan sa loob ng bodega ay naging kasing bigat ng isang libingan. Ang bawat isa ay tila tumigil sa paghinga. Huling-hiling, Fernanda. Ang tanong ni Eduardo, ang kanyang daliri ay dahan-dahang humihigpit sa gatilyo. Tiningnan ni Fern ang baril, pagkatapos ay tumingin siya ng diretso sa mga mata ng lalaking sumira sa kanyang pamilya. Isang mapayapang ngiti ang sumilay sa kanyang labi. Ang katarungan ay hindi namamatay sa isang bala, Eduardo, at ang katotohanan ay naibahagi ko na. Ang tunog ng isang putok ay pumuno sa bodega kasabay ng pagsigaw ng pangalan ni Fern mula sa bibig ni Nacho. Ang putok ng baril na umalingaw-ngaw sa loob ng bodega ay hindi naging hudyat ng kamatayan ni Fernanda. Sa halip, ito ang naging huling tunog ng pagbagsak ng isang diktador. Sa mismong sandaling kinalabit ni Eduardo Valiente ang gatilyo, isang mabilis na pagdamba mula sa gilid. Ang ginawa ni Nacho naging sanhi upang tumama ang bala sa malamig na semento ng kisame. Sa sumunod na segundo, ang mga operatiba ng SWAT ay tila mga aninong mabilis na lumukob kay Eduardo, pilit itong pinapadapa. Habang ang camera ng laptop ay patuloy na kinukunan ng bawat sandali ng kanyang kahiyahiyang pagbagsak. Isang taon ang mabilis na lumipas. Ang sikat ng araw sa Manila Bay ay tila isang malambot na kumot ng ginto na bumabalot sa bawat alon na humahampas sa pampang. Nakatayo si Fernanda sa pinakamataas na palapag ng kanyang bagong opisina, ang De La Vega Tech Foundation. Wala na ang kulay abo na sutla na may bahid ng dugo. Suot niya ngayon ay isang simpleng puting linen na damit, sumisimbolo sa isang malinis at bagong simula. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay hindi na punyal ng sakit, kundi isang ritmo ng kapayapaan. Sa kanyang lamesa, nakalagay ang isang maliit na frame ng larawan ng kanyang ina, si Elena. Sa tabi nito ay ang balita sa pahayagan: Eduardo Valiente at ang pamilya Montenegro hinatulan ng habambuhay na pagkabilanggo dahil sa plunder at attempted murder. Binisita ni Fern si Doña Consuelo sa isang charity ward noong nakaraang buwan. Ang dating mapagmataas na reyna ng Alabang ay isa na lamang matandang ulyanin, paulit-ulit na tinatawag ang pangalan ni Mateo habang nakatitig sa kawalan. Hindi nakaramdam ng galit si Fern. Ang tanging naramdaman niya ay isang malalim na habag. Iniwan niya ang sapat na pondo para sa pag-aalaga sa matanda, hindi dahil sa utang na loob, kundi dahil sa pagpili niyang huwag maging katulad ng mga taong sumira sa kanya. Masyado ka na namang malalim ang iniisip, architect. Ang pamilyar at baritunong boses ni Nacho ang bumasag sa katahimikan ng kanyang opisina. Dahan-dahang lumapit ang lalaki, dala ang 2 tasa ng mainit na kape. Wala na ang kanyang matatalim na tingin. Ang kanyang mga mata ngayon ay puno ng isang uri ng paghanga na matagal nang hinahangad ni Fern. Iniisip ko lang kung paano nagbago ang lahat, pabulong na sagot ni Fern habang tinatanggap ang kape. Ang dampi ng mga daliri ni Nacho sa kanyang kamay ay nagdulot ng isang banayad na kilig, isang damdamin na hindi na minamadali, kundi dahan-dahang pinapalago.
You built this, Fern. Hindi lang ang kumpanyang ito, kundi ang sarili mo, sabi ni Nacho, habang tumatabi sa kanya sa harap ng malaking bintana. Ang tanong, napatawad mo na ba sila? Napatawad mo na ba ang sarili mo? Tumingin si Fern sa malayo sa direksyon kung saan lumulubog ang araw. Ang buong pagpapatawad ay hindi nangangahulugang nakalimutan ko ang sakit, Nacho. Pinatawad ko sila dahil ayaw ko nang dalhin ang bigat ng kanilang mga kasalanan sa aking paglalakad. At ang sarili ko, pinatawad ko na ang babaeng nanatiling tahimik sa loob ng 10 taon. Dahil kung hindi dahil sa kanya, hindi ko matatagpuan ang lakas na mayroon ako ngayon. So ano na ang susunod na blueprint para sa buhay mo? Ang nakangiting tanong ni Nacho, ang kanyang kamay ay dahan-dahang gumapang sa balikat ni Fern, isang kilos na puno ng pag-aalaga at paggalang. Wala nang mga secret protocols, Nacho. Wala nang mga maskara, sagot ni Fern, habang isinasandal ang kanyang ulo sa balikat ng lalaki. Gusto ko lang bumuo ng isang buhay na hindi kailangang itago sa dilim. Isang buhay na kahit may mga bitak, ay nananatiling matatag dahil sa katotohanan. Ang tatiwaga. Ang katahimikan sa loob ng opisina ay naging isang himig ng pag-asa. Sa baba ang ingay ng lungsod ay patuloy na gumagalaw, ngunit sa itaas ang dalawang kaluluwang dati ay winasak ng hinala at tuhan ay nakahanap ng isang santuwaryo sa piling ng isa't isa. Hindi ito ang mabilis at marahas na pag-ibig na nakasanayan ni Fern. Ito ay isang slow burn na pag-ibig, isang apoy na hindi nanunog, kundi nagbibigay ng init sa gitna ng malamig na mundo. Habang ang huling sinag ng araw ay naglalaho sa abot-tanaw, alam ni Fernanda na ang kanyang puso sa wakas ay nakauwi na sa kanyang tunay na tahanan. Habang pinapanood natin ang paglubog ng araw sa Manila Bay, kasama si Fernanda, ramdam natin ang isang uri ng katahimikan na hindi mabibili ng kahit anong yaman. Ang bawat alon ay tila naghuhugas sa lahat ng hapdi ng nakaraan, nag-iiwan ng isang bagong pag-asa na mas matatag kaysa sa dati. Mga mahal kong tagapakinig, maraming salamat sa inyong pananatili at pagtitiwala hanggang sa huling yugto ng ating paglalakbay. Habang isinusulat ko ang kwentong ito, lalo na sa bahagi kung saan pinalayas si Fern, sa gitna ng ulan at sarsa ng kare-kare, tila nadurog din ang aking puso. Naramdaman ko ang bawat panginginig ng kanyang mga kamay habang pilit niyang isinasalba ang kanyang dignidad. Ang kasaysayan ni Fernanda ay binuo mula sa mga tunay na damdamin at mga totoong hamon ng buhay na madalas nating makita sa ating paligid. Isang obra na nagmula sa malalim na pagsasaliksik at malasakit sa bawat pusong sugatan. Kung kayo ang nasa katayuan ni Fernanda, sa tingin niyo ba ay magagawa niyo ring talikuran ng lahat para sa inyong kapayapaan? O mas pipiliin niyo bang lumaban hanggang sa dulo para sa bawat sentimong inyong pinaghirapan? Kaibigan, habang pinapakinggan mo ang audio na ito, nasaan ka ngayon? Marahil ay nagluluto para sa iyong pamilya, naglilinis ng bahay, o nagpapahinga matapos ang isang mahabang araw. Ibahagi mo naman sa amin ang iyong kwento sa comment section. Lagi ninyong tatandaan na dito sa ating channel meron kayong tahanan na handang makinig ng walang panghuhusga. Huwag kalimutang i-click ang like at i-share ang kwentong ito para mas marami pa tayong pusong mabigyan ng inspirasyon. Sa buhay tayo ang arkitekto ng ating sariling kapalaran. Kahit pasunugin nila ang lahat ng iyong mga drawing at plano, ang pundasyon ng iyong pagkatao ay hinding-hindi nila matitibag. Manatiling matatag, maging malaya, at laging piliin ang iyong sariling halaga. Pamagat ng kwento ang arkitekto ng pag-asa, ang pagbangon ni Fernanda. Paunawa ang lahat ng mga tauhan at sitwasyon sa kwentong ito ay katang-isip lamang nilikha para sa layunin ng libangan at upang maghatid ng positibong mensahe.